Walang tunog. Ang right input. Yung right input po walang tunog. Dito sa input board ng sira. Hindi naman itong RCA ang may diferensya. Subukan natin itong isa. Ito. Oh. Okay. Subukan natin yung puti na RCA. Ay, yung pula na RCA. Wala dito. Wala sa pula na input. Oh, wala talaga. Oh. Doon lang. Tanggalin po natin para ma-check natin kung saan nagbumula ang sira. Bali, walang tunog ang kanyang right. Tapat ng right itong pula. Ito. Dito sa pula. Ilagay ko sa tuner, wala din. Ilagay ko sa CD, wala din. Basta dito lagi siya wala sa pula. Itong right. Ano yung right? Right. Ilagay ko rin sa tape. Kanina nilagay ko rin. Wala rin dito sa pula. Kaya yung right channel ang wala niyan. Dito yan sa input board. Dito tayo mag-check. Check tayo rito. Dito. Patayin ko muna. Naka-on eh. Visual check muna tayo. Tingnan natin ng mga tatalim nating mata kung meron diyang mga sunog. Sunog na resistor, kung ano, may nakaangat ba dyan. Tingnan natin. Ito bali yung dito, super bass. Yung sumunod rito, CD, tuner, tape. Yan po yung mga input. Testingin natin yung mga resistor. Dito, ito yung yung CD. Ito yung right. Yung right niya, ito. Yun natin yung tester natin. Hindi makita yung tester natin eh. Checkin natin yung pathway ng signal. Kung saan dumaan yung signal. Dito tayo muna sa CD. Meron siyang resistor dito. Pumunta dito. May resistance naman. Pumunta dito. Tapos dito jumper. Ayun, sagad ang palo nun. Tester. Jumper ito. Pumunta rito. Dito sa 5042 IC, pumunta sa IC. Isunod naman natin ito. Ito yung ano ito? Tuner. Tuner ito. Nandito yung kanyang right. Pumunta rito. Pumunta dito, may dinaan ng resistor. Ayun.
May din pumunta dito. At saka may jumper. Ito, jumper. Pumunta na naman dito sa 5042 IC. Pumunta na naman. Ito, ganito din sa, ano naman, tape. Ito yung sa tape. Lagi kong nasasabi yung 5042. 4052 pala po yan. 4052 BA. Yan yung multiplexer. Pareho din dun sa CD. At saka tuner. Dumiretso rito. Dito. Tumawid dito, jumper. Yung jumper, pumunta na naman dito sa IC na naman sa 4052. Malamang, itong IC na ito, itong IC na ito, yan ang suspect ko sa IC na yan. Kasi good yung resistor. Yung resistor ng mga chinik natin, good yun, oh. Yan, oh. Yan dyan yan, sa ohms. Okay. I-resolder ko muna to. Magre-resolder muna ako rito sa IC na ito. Resolder tayo. Yan ang ginagawa ko pagka suspected ko yung pyesa na yun. Nire-resolder ko lang yan. Kuminsan naaayos ko yan sa pagre-resolder lang. Kasi may mga cold solder yan eh. Kuminsan mga biyak na. Hindi na maganda ang contact. Tingnan ko rito. Baka sakaling makuha natin dito. Resolder muna tayo rito. Habang nagre-resolder po ako nito, ipopromote ko po ang maliit kong YouTube channel. Sana po mapanood nyo ito hanggang sa huli. At sana po pagkatapos magkapag-comment kayo. At saka subscribe. Paki-like na rin po. At saka mas maganda po yung kalabit na rin po yung notification bell para pagka meron akong video in-upload, ma-notify po kayo agad. Lagi ko pong sinasabi sa video ko pagka ako'y gumagawa ng ganitong trabaho na ito po ay hindi tutorial. Hindi ko po kayo tinuturuan na ganito ang gawin nyo sa tulad ng sa aking ginagawa. Ako po ay nagtatrabaho at binibidyohan ko lang po ang trabaho ko upang makita ng mga tao na parang makakuha sila ng konting idea kung ganito rin ang sira ng kanilang ampli. Baka meron dikit eh. Itong isa, re-resolder ko na rin yan. Babalik ko rito. Dito. Ibinalik ko ulit ito sa butas. Mas magandang mag-test pagka nandito siya sa kanyang posisyon eh. Ito yung pwesto niya. 3 screw lang naman to eh. Ayan.
Mag-test tayo. Power on natin doon. Kanina itong pula ang ayaw tumunog eh. Test natin ngayon ha. Yun mga tumutunog yun eh. Wala pa rin. Ayan, wala pa rin eh. Ito lang. Wala pa rin talaga. Need ko nang palitan yung 5042 na IC. Okay. Kailangan na natin palitan yung 4052BE na ano, multiplexer. Ito or ito. Ito kasi yung ano eh, CD tuner tape. CD tuner tape. Pumunta rito lahat yan. Dito. Ito i-trace ko pa. Ayun o, doon talaga pumunta eh. Sa multiplexer talaga pumunta yung ano eh. Yung right, ito yung right eh. Yung mga pula na yan, lahat yan right. Ito naman puti, lahat yan left. So dito, yung inaano natin yung pula. Ito yung kanan no. Itong nandito sa kaliwa, ito yung left. Ito yung right. Pumunta siya rito. Meron siya ritong resistor. Pumunta rito, jumper. Pumunta rito sa multiplexer. Ganun din yung ano, itong tuner. Sa tuner. Ito yung kanan. Pumunta rito isang resistor. Dumaan na naman ng jumper. Tapos pumunta rito yung multiplexer din ang punta. Ito na nga suspect eh. Alisin natin yan. Ito, natanggal ko na. Linisin lang natin yung mga butas. Kasi yan eh, may mga kumalat na mga LED yan eh. Mga LED. Sinisilip ko lang sa magnifying glass. Hindi nawala. Ayan, linis lang. Ito po yun. Yung 4052BE. Ito yung bago. Na siya nating ipapalit. Ito yung ating ipapalit. $40.52.
Nilip ko lang sa magnifying glass. Kailangan kasing ilapit sa mukha ko yan eh. Naisalpak ko na yung ating bago. Ready for testing. Pwede na tayo mag-audio test dito. Dito na lang. Kakabit ko lang yung mga dapat ikabit. Kakabit ko yung mga speaker. Ayan, ikabit ko na yung mga speaker. Ito yung left at saka ito yung right. Ito yung right. Ayan. Ito yan yung speaker na ito yan. Yan yung right speaker. Yung left naman, ito. Ayan, left yan. Andun, malayo yung speaker. Ayun, Nakabit na po. Okay, titesting na po tayo. Meron na, boss. Ito yung dating wala, itong right. Ito yung pula, di ba? Ayan na. Meron na. Napatunog na po natin ang right side ng kanyang channel. Ito po yung ating inaayos, yung mga pula, itong pula, right, lahat ito eh. Ayan o. Meron na po maliwanag na po . Okay, hanggang dito na lang po ang video. Pagkatapos nating mapalitan ito, yung 4052 multiplexer ay umayos po ang tunog. Both right and left meron na po. Okay, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po ang video.